Kabanata 1251. Sa digmaan. Napakawalang muwang. Malamig na tumawa si Sean Yarn. Hindi siya gaanong gumawa ng kilos ngunit nawala sa kanyang orihinal na pwesto. Naramdaman ng isang maliit na miyembro ng Red Moon ang paglubog ng kanyang katawan nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Ano ito? Ang maikling sundalong kamikaze ng Red Moon ay nasunog sa kabalisahan sa kaibuturan. Walang kamalay-malay na itinaas ang kanyang ulo, nakita niya ang isang basag na espada na may bahid ng dugo na tumutulak sa kanya mula sa itaas. Arg! Isang nakakakilabot na sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan bago biglang nagwakas. Ituloy mo! Ang boses ni Sean ay narinig pa lamang, ngunit ang kanyang figure ay nakarating na sa ibang lugar. Mas maraming dugo ang bumulwak, na sinundan ng isa pang mandirigma ng Red Moon na bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, natapos na ni Sean ang 7 sa grupo ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon. Samantala, sa kabilang panig, sina Lino Winder at Celio Windsor ay hindi gaanong nakaka-relax. Nagtamo ng ilang pinsala ang mag-ama. Kasabay nito, ang mga mandirigma ng pamilya Windsor na kasama nila ay dumanas din ng ilang matinding pagkalugi. Kung hindi dahil kay Valdez at sa iba pang taga-senado, naputol na si Lino ngayon. Sa kabutihang palad, sila ay lumipat ng katapatan sa huling minuto at nagpasya na protektahan si Lino. Talagang napakabangis ng mga kamikaze na sundalo ng Red Moon. Kasabay nito, marami pa ring mga tao sa panig ng pamilyang Winder na mga matapang na loyalistang Lucio Windsor, at ang lakas ng mga taong ito ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa mga sundalong kamikaze ng Red Moon. Sa oras na ito, ang mag-ama na pares ay pangunahing nakaharap laban kay Rattay at iba pa. Dahil pinili nilang lumaban hanggang sa kanilang kamatayan, gaya ng inaasahan, si Lino ang naging numero 1 target nila. Sa simula pa lang, binigyan na ni Lucio si Rattay at ang iba ng mga tiyak na tagubilin. Tagumpay man o kabiguan ng kanilang mga operasyon, ang lahat ng mga inapu mula sa angkan ni Lino ay dapat lipulin ngayon. Sa oras na ito, umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng bibig ni Lino, at magulo ang kanyang buhok. Medyo namumutla, ang kanyang katawan ay natatakpan ng 12-dosenang malalaki at maliliit na sugat. Kahit na ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi kasing lakas ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon, mas marami sila sa bilang. Si Lino ay kinubkob ng 3 o 4 na beses. Sa bawat pag-alis ng kanyang grupo ng isang alon, ang pangalawang alon ng mga sundalo ay agad na pinalibutan sila. Ngunit, sa bawat pagkakataon, ang pagkubkob ay pilit na hinaharang ni Lino at ng iba pa. Nang makita nila kung gaano kahirap pakitunguhan si Lino, bahagyang nabalisa si Rattay at ang iba pa. Pinagsama-sama ang ilan sa pinakamakapangyarihang transcendents ng pamilya Windsor, sinugod ni Rattay si Lino. Ang orihinal na nagkakaisang hukbo ng pamilyang Windsor ay nahahati na ngayon sa 2 kampo. Matapos mabunyag ang intensyon ni Lucio, pinili ng karamihan sa pamilyang Windsor Army na sundan si Lino. Gayunpaman, marami pa rin ang handang pumanig kay Lucio. Ang mga lalaking ito ay mga sangla na matagal na niyang itinanam sa pamilya Windsor. Lahat sila ay mga diehard followers niya. Sa sandaling ito, pagkatapos lamang patayin ang isang alon ng mga tao na nakapaligid sa kanila, nalaman ni Lino at ng kanyang mga tauhan na marami pang mga kaaway ang sumusugod sa kanila. Sa isang iglap, napalibutan na naman sila. Nang tumingin si Lino sa mga taong kumukubkob sa kanya, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay kumikibot ng husto ng ilang beses. Sa huli, tumingin siya sa isa sa kanila at sinabing, "Ramirez, pinili mo pa ring maging lapdog ni Lucio kahit ngayon." Isang bakas ng pait ang sumilay sa mga mata ni Ramirez habang siya ay gumanti. Ang mga taong may iba't ibang interes ay hindi maaaring magtulungan. Si Lucio, ang Grand Duke, ay nagtrato sa akin ng mabuti sa nakaraan. Kaya huwag mo akong sisihin sa lahat ng ito. Ha ha ha. Parang ngayon lang siya nakarinig ng isang malaking biro, tumingin si Lino kay Ramirez habang siya ay ngumuso. Ramirez, inilagay mo ito ng matuwid. Hindi mo ba alam na lahat ng mayroon ka ngayon ay ibinigay sa iyo ng pamilya ko sa Windsor? Mabangis na nanginginig ang katawan ni Lino habang siya ay nagpatuloy, dahil gusto mong maging taksil, kung gayon maaari na lamang tayong magkita sa larangan ng digmaan. Strike now! Sigaw ni Rattay. Hindi siya nagabala sa anumang daldal, at siya ang unang sumugod upang patayin si Lino. Sa isang iglap, kumilos na rin si Ramirez at ang iba pa. Kasing bilis ng liwanag nilang apat, nakakasilaw sa sinumang makakita sa kanila.
Sa pag-arte na para bang nahaharap siya sa matitinding mga kaaway, hindi pinili ni Lino na magkusa sa pag-atake, ngunit naglagay ng defensive posture. Agad na nag-away ang dalawang panig. Hawak ng dalawang kamay ang kanyang espada, ginamit ito ni Lino para harangin ang pag-atake ng apat na lalaking iyon. Sa pamilyang Windsor, noon pa man ay kilala si Lino bilang isang nerd na marunong lamang mag-aral, at walang aura na lumalabas sa kanyang katawan. Gayunpaman, bilang adopted son ng Windsor King at tagapagmana ng Windsor Imperial Family, paanong walang martial arts skill si Lino? Kaya lang bihira siyang makipaglaban nitong mga nakaraang taon, kaya naman minamaliit siya ng mga tao. Nang mahayag ang totoong paputok na lakas ng labanan ni Lino sa labanang ito, maraming tao ang nagulat. Sa unang pinagsamang pagkubkob, bagamat hinarang ni Lino ang pag-atake, pinalipad pa rin siya sa pamamagitan ng sabog ng enerhiya mula kay Ramirez, Rattay, at iba pa. Kitang-kita ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Nang makita ng grupo si Lino na lumipad pabalik, hindi sumuko ang apat sa pag-atake, sa halip ay pinili nilang samantalahin ang pagkakataong ito at patuloy na ituloy ang tagumpay. Ang sandaling si Lino ay bumagsak sa lupa, apat na espada ang tumama sa kanyang katawan. Sa takdang oras, sumugod si Celio. Katatapos lang niyang wakasan ang ilan sa mga rebelding pamilya ng Windsor na nakapaligid sa kanya. Nang makita niya si Lino na pinasabog ng magkasanib na pag-atake ng mga rebelding iyon, agad siyang sumugod upang iligtas ang kanyang ama. Sa kabutihang palad, dumating siya sa pinakakritikal na oras. Ang kulay pilak na si Celio ay maihahalin tulad sa isang gwardya na bumaba sa langit. Isang mahinang pilak na sigla ang tumago sa kanyang katawan, at ang kanyang mga palad ay tila may pilak na kidlat na dumadaloy sa kanila. Nang iunat ni Celio ang kanyang kamay sa tagiliran, isang mahabang espada sa kamay ng isang namatay na sundalo ng pamilya Windsor ang agad na bumaril sa kanya, at nahawakan niya ito sa tamang oras. Sa pag-ugoy ng mahabang espadang iyon, agad niyang hinaranggan ang harapan ni Lino. Klang! Nagbanggaan ang mga sandata, kumislap ang kislap, at nabasag ang mahabang espada. Bagamat ang espada sa kamay ni Celio ay naputol sa kalahati, nagawa nitong bigyan ng oras si Lino para makapag-react, at nagawa niyang iwasan ang nakamamatay na suntok na iyon sa pamamagitan ng isang pitik. Nang makitang nailigtas si Lino, medyo nagalit si Rattay. Itinuro niya si Celio at sumigaw, dahil sabik na sabik ka sa kamatayan, kung gayon tutuperin namin ang iyong hiling. Sa mga oras na ito, wala sa mood si Celio na makinig sa kanyang pinagsasabi. Sinubukan mong patayin ang tatay ko. Is this man suffering from brain damage or something? Isip ni Celio sa sarili. Pasigan niyang sinabi, Rattay, matagal na akong may problema sa iyo. Bilang paggalang sa Grand Duke, hindi pa kita ginalaw hanggang ngayon, ngunit ngayon, sisiguraduhin kong magdurusa ka ng isang kamatayan. Habang nagsasalita siya, sumipas si Celio mula sa lupa gamit ang dalawang paa na parang panther na sinunggaban si Rattay. Sa isang kalabog, agad na humarap si Celio kay Rattay at ginamit ang putol na espada sa kanyang kamay para saksakin siya. Klang klang klang. Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Nagawa ni Rattay na harangin ang atake ni Celio. Kasabay nito, ang iba pang tatlo ay naglunsad ng kanilang pag-atake gamit ang kanilang mga espada. Ang mga anino ng mga espada ay naglaslas sa sirang espada, na nagpapadala ng mga kislap na lumilipad sa lahat ng direksyon. Sinamantala ni Rattay ang pagkakataong itaas ang paa at sipin ang tiyan ni Celio. Agad na bumulwak ang isang subo ng dugo mula sa bibig ni Celio. Malungkot na sigaw ang pinakawalan niya habang lumipad paatras ang buong katawan niya. Sa pagtingin kay Celio na dumudura ng dugo habang lumilipad siya pabalik, si Rattay at iba pa ay sumugod sa kanya na parang mga kanyan. Napatitig si Celio sa mga itim na anino na dumarating sa kanya mula sa itaas. Sa pagtitiis ng sakit, mabilis siyang gamulong sa gilid. Sa isang malakas na putok, isang napakalaking talim ang nabasag sa lugar kung saan siya nakahiga, na nagpapadala ng mga spark at alikabok na lumilipad sa hangin. Nang maghiwa-hiwalay ang lahat, nakita ni Celio na may lumitaw na marka ng talim na may lalim na 3 talampakan sa semento. Kung umiwas lang siya ng kaunti ng mas mabagal, ang malaking talim na iyon ay malaslas ang kanyang katawan, na nagreresulta sa pagkamatay niya sa isang malagim na kamatayan. Kabanata 1252. Mad King vs. Lucio Windsor. Si Lino Windsor, na nanambalik sa katinoan, ay agad na pumunta sa tabi ni Celio Windsor at tinulungan siyang tumayo. Celio, kaya mo pang magtagal diba? Tanong niya sa kanyang anak.
Umiling si Celio. Ayos lang ako, Dad. Bago pa siya makapagsalita ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Papa, ingat ka. Nang makitang hindi pa nila nagawang tapusin si Celio sa kanilang naunang pag-atake, si Ratay at ang iba pa ay nagsimulang lumapit sa mag-ama. Ang pamatay na layunin ng mga lalaking ito ay mas malakas pa kaysa dati. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, isang napakalaking talam ng liwanag ang tumama patungo sa apat na lalaki mula sa kaliwa. Isang napakalakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Bago pa man napagtanto ni Ramiros, Ratay, at ng iba pa ang nangyayari, nakita nilang diretsyong bumagsak sa lupa ang isa nilang kasama. Pagkalipas ng ilang sandali, isa pang pag-atake ng talim ang naputol, at isa pang manlalaban ang nahulog sa lupa. Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Ramiros at Ratay. Sa oras na nakapag-react sila, nakita nila si Mad King na nakatayo doon, hawak ang isang mahabang talam sa kanyang kamay habang nilalampasan niya sila sa isang iglap. Ito. Puno ng kawalan ng paniwala, nanlaki ang mga mata ni Ramiros at Ratay. Sa sumunod na segundo, sabay-sabay na bumulwak ang mga daloy ng dugo mula sa magkabilang leeg nila. Isang hiwa mula sa talim ng Mad King ang umani ng kanilang buhay sa loob ng ilang segundo. Isang madugong ambon ang sumasayaw sa hangin, na lumikha ng isang nakakatakot na eksena. Sa pagkakataong ito ay natauhan na rin sina Lino at Celio. Pagtingin sa direksyon kung saan nagmula ang liwanag ng espada, nakita nila ang Mad King, Dalton Alroy, na nakatingin sa kanila. Salamat, Alroy King, sa tulong mo. Nagmamadaling sabi ni Lino. Ito ay walang problema sa lahat, sagot ni Dalton. Itinuwid ang mahabang espada sa kanyang kamay, tila walang pakialam si Dalton sa lahat. Sa sandaling iyon, isang galit na boses ang umalangaw-ngaw mula sa isang lugar sa tapat ng Dalton. Ito ay walang iba kundi si Lucio. Dalton, mas mabuting bigyan mo ng pansin ang iyong sarili. How dare you get distracted in the middle of fight with me? You're asking for your own death. Saway niya. Somebody like you doesn't deserve having me go all out. Maliban na lang kung ito ang iyong pangalawang kapatid, ang Windsor King, kung gayon marahil ay kwalipikado siya para gawin ko ang aking makakaya. Casual na sagot ni Dalton, hindi man lang nag-abalang sumulyap kay Lucio. Windsor King. Windsor King. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang totoong Windsor King. Histeryosong sigaw ni Lucio. Ito ay kung gusto niyang palabasin ang lahat ng pang-aapi at sama ng loob na kinikimkim niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Sa oras na ito, ang lahat ng buto sa katawan ni Lucio ay naglalabas ng malutong na tunog ng pagbitak. Nang ang masiglang enerhiya mula sa kanyang katawan ay sinamahan ng kapangyarihan ng gamot na Red Spider, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lalong lumakas. Biglang, isang napakalaking dami ng malakas na enerhiya ang pinakawalan sa kanyang paligid, na bumubuo ng isang umiikot na pulang kakon. Sa pagtingin sa pulang kakon na gawa sa masiglang enerhiya, tumango si Mad King at sinabing, mukhang minaliit ko ang Red Moon. Sa kaunting dugo ko lang, nakabuo na sila ng napakaraming bagay at nagamit ang mga ito sa baluktot na paraan. Dagendong. Si Lucio, na nakarating na sa kanyang pinakamatatag na estado, ay nagpakawala ng galit na galit. Inipon niya ang lahat ng lakas ng kanyang katawan sa loob ng kanyang dalawang kamao at sumabog patungo sa Mad King. Pop pop pop. Dahil sa kanyang bilis, ang pagdaan ng katawan ni Lucio Windsor sa hangin ay nagdulot ng kakaiba, marahas na ingay at pagsabog. Perfect timing. Let me see what you are capable of. Sabi ni Dalton. Baka sa mukha niya ang pag-asa, natanong niya si Lucio na sumusugod sa kanya na parang kidlat ng pulang kidlat na tinapakan ni Dalton ang kanyang mga paa at mabilis na tumakbo patungo kay Lucio. Sa sandaling sumugod siya tulad ng isang sinag ng liwanag, ang lupa ay nag-crack sa lahat ng direksyon sa sobrang bilis. Ipinakita nito kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan at bilis ng Mad King. Boom! Isang napakalaking tunog ang ginawa ng salpukan ng kamao ng dalawang lalaki. Sinundan ito ng malakas na alon ng mahahalagang enerhiya na kumakalat sa lahat ng direksyon, na naglalabas ng alikabok mula sa lupa. Kung titingnan ito mula sa malayo, ang eksena ay tila isang nakakatakot na bola ng kanyan ang sumabog. Sa malapit, ilang mandirigma ng pamilya ng Windsor na nasa gitna ng labanan ay agad na natamba ng mahalagang enerhiyang ito. Ang mga may mas mahinang combat power ay nahimatay pa sa lugar. Nang kumalat ang makapal na usok, nakatayo pa rin si Mad King sa kanyang orihinal na lugar, nang walang kaunting kakulangan sa ginhawa. Samantala, malayong lumipad si Lucio. Kung hindi lang siya nontog sa pader, baka mas lumayo pa siya.
Sa ilang sandali, pinili ng lahat na lumayo sa kanilang larangan ng digmaan, sa takot na mahuli sa crossfire. Ang labanan sa antas na ito ay hindi eksaktong bagay na maaaring panghimasukan ng mga ordinaryong mandirigma. Kung sila ay isang hakbang na mas mabagal sa pagtakas, maaari silang tuluyang magkapira-piraso. Naman, sabi ni Mad King habang nakatitig kay Lucio na kakabangon lang mula sa lupa. Bilang isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire, ang lakas ni Dalton ay matagal nang umabot sa isang kakilakilabot na antas. Tanging ang iba pang 3 sa 4 na emperador ang makakalaban sa kanya. Ngunit dahil ang 3 pa ay tumangging makipaglaban sa kanya, bihirang nakilala ni Dalton ang kanyang kapareha nitong mga nakaraang taon. Ang pagiging nasa tuktok ay tunay na nag-iisa. Sa hindi inaasahan, si Lucio Windsor ay naging napakalakas matapos iturok ang pulang gagamba sa kanyang katawan. Napukaw nito ang interes at pagnanais ni Dalton para sa dugo. Narinig ni Lucio ang boses ng Mad King habang siya ay bumangon mula sa lupa. Bahagyang nahiya, inalis niya ang alikabok sa kanyang katawan at tinitigan si Dalton habang hinihingal siya. Dalton, yan lang ba ang meron ka? Akala ko nasisiraan ka na. Medyo nadismaya ako pagkatapos kitang labanan ngayon. Sabi ni Lucio. Oh, ganoon ba? Gusto kong makita kung ano ang mas malakas, ang iyong mga salita o ang aking mga kamao. Mapanuksong sagot ni Mad King na nakatitig kay Lucio. Walang alinlangan, ang potion na ito ay medyo makapangyarihan. Bagamat hindi ko ginamit ang buong lakas ko sa suntok na iyon, hindi iyon maaaring hadlangan ni Lucio. Gayunpaman, maaari niyang harangan ito ngayon, at mukhang hindi siya nakaranas ng anumang pinsala. Mapapalakas pa kaya ng potion na ito ang kanyang katawan. Tahimik na nag-iisip si Mad King sa kanyang puso. Halika na. Ipatikim mo sa akin ang tunay mong lakas, Mad King. Sana hindi ako mabaigo. Tawag ni Lucio. Palibhasa'y hindi nasaktan ang kanyang sarili matapos siyang itaboy, napuno agad siya ng kumpiyansa sa Red Spider Potion. Ngumisi si Mad King at umatake ulit. Flash! Sa sandaling ito, ang kanyang anyo ay kumikislap ng parang kidlat, ito ay kasing bilis ng isang cheetah habang siya ay pumatay patungo kay Lucio. Habang siya ay sumugod pasulong, ang kanyang figure ay nagsimulang payat ng payat sa kalagitnaan, bago tuluyang nawala. Isang anino na lang ang natitira sa kinatatayuan niya, nakatitig kay Lucio. Sa oras na ito, ginamit ng Mad King ang 9 steps to disorientation sa maximum, na naging dahilan upang siya ay mawala at maging invisible sa mata. Napatingin si Lucio kay Mad King na nagseryoso na. Nakakunot ang noo, agad niyang ginawang pulang kalasag sa depensa ang lahat ng masiglang enerhiya. Nais din niyang magkusa sa pag-atake, ngunit hindi niya makita ang figure ni Dalton kahit saan. Sa ganitong sitwasyon, pasibo lang niyang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, ang isang passive defense ay hindi isang masamang bagay. Sa sandaling natagpuan ni Lucio ang isang mahinang punto, medyo kumpiyansa siya na kaya niyang talunin si Dalton. Out of the blue, umungol si Lucio nang makaranas siya ng isang malakas na suntok sa kanyang likod. Napakalakas nito na hindi na niya ma-stabilize ang kanyang katawan at bumagsak sa isang bundok na gawa ng tao, na para siyang nabundle ng tren. Boom! Sumasayaw ang usok at alikabok sa hangin. Ang suntok ay dinurog ang gawa ng tao na bundok na iyon, na nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang lakas ng Mad King. Kabanata 1253. Show off bago isang tunay na eksperto. Umupo si Lucio Windsor sa lupa, patuloy na umuubo. Kung titingnang mabuti ang dugong bumulwak sa kanyang bibig, may maliliit na piraso ng internal organ sa loob nito. Ang suntok mula sa Mad King, si Dalton Alroy, ay nabasag ang marami sa mga panloob na organo ni Lucio, na nagdulot sa kanya ng pagsusuka ng mga piraso kasama ng dugo. Hehe, hihihi, wahahahahaha. Puno ng dugo ang mukha ni Lucio. Maliwanag, siya ay nagtamo ng ilang malubhang panloob na pinsala. Gayunpaman, bigla siyang tumawa, at ang tunog ng kanyang pagtawa ay labis na nakakakilabot. Kasabay ng nakakakilabot na tawa ni Lucio, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Sa tumalsik sa buong katawan, para siyang halimaw na gumapang palabas ng hukay. Nakakatakot siya kaya hindi makatingin ng diretso sa kanya ang iba. Ito lang ba ang all-out attack mo? Parang hindi masyado sa akin. Kung ito lang ang meron ka, wala ni isa sa inyo ang makakaalis ngayon. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, mabangis na naglabas si Lucio ng isa pang Red Spider Potion mula sa kanyang manggas. Ibang-iba ito sa iniksyon niya sa sarili niya kanina. Ang isang ito ay nagbigay ng malungkot na pakiramdam.
Ang kulay nito ay isang malahalimaw na escarlata, napakadilim na ang kulay ay halos itim. Hindi pa ito na injection, ngunit masasabi na kung gaano kakilakilabot ang Gayuma sa pamamagitan lamang ng paghawak nito sa kanilang kamay. Anong bersyon ng Red Spider na iyon? Galit na sabi ni Dalton. Ilang sandali pa, medyo nawala ng magawa si Dalton. Wala siyang ideya kung ilang bersyon ng Red Spider ang ginawa ni Redmond pagkatapos nilang kolektahin ang kanyang dugo. Sa sandaling iyon, nakaramdam pa si Dalton ng matinding pagkakasala. Maya-maya lang, may bakas ng pakikibaka ang sumilay sa mga mata ni Lucio. Walang pag-aalinlangan na inilabas ang Gayuma, itinutok niya ito sa kanyang leeg. Isinaksak niya ito ng paibaba, tiyak na itinulak ang hirenggilya, at itinurok ang lahat ng Gayuma sa kanyang katawan. Puff 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 puff. Isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Dalton at ng iba pa, tila may kung anong nilalang na lumalangoy sa ilalim ng balat ni Lucio. Ang mga nilalang na iyon ay nakaumbok sa ilalim ng kanyang balat, na parang saysubog na sila sa susunod na segundo. Arg! Isang nakakakilabot na dagandong ang pinakawalan ni Lucio, na para bang dinaranas niya ang matinding sakit. Namumungay ang mga mata, mariin niyang ikinuyom ang mga kamao. Tumutulo ang kanyang mga kuko ng dugo habang tumutusok ito sa kanyang mga palad. Sa isang kindat, ang katawan at ugali ni Lucio ay lubhang nagbago. Ang mga daluyan ng dugo ay sumambulat sa buong katawan niya at ang kanyang mga mata ay nagningning na pula habang ang kanyang kamalayan ay nagsimulang mabilis na mawala. Sa muling pag-ungol niya, wala na kahit katiting na pagkatao sa kanyang mga mata. Nag-transform si Lucio bilang isang halimaw na walang malay. Nang makita ang kasalukuyang estado ni Lucio, labis na kinilig si Dalton dahil ito ay eksakto sa katinoan ng kanyang sariling estado noong nagkaroon siya ng kanyang manic episodes. Malamang, nagawang gamitin ng Redmond ang Red Spider para pansamantalang taglayin ng isang tao ang nakakatakot na berserker blood power ng Mad King. Sa ngayon, hindi na maituturing na tao si Lucio. Mabibilang lamang siya bilang isang halimaw sa hugis ng tao. Ito ang uri ng halimaw na pinakakinaiinisan ni Mad King. Ano ito? Nagmura si Mad King na may malungkot na mukha. Pagkatapos, mabangis siyang sumugod kay Lucio at agad na humarap sa kanya. Kung may tumitig sa lugar kung saan nakatayo si Mad King kanina, hindi pa rin nawawala ang kanyang figure. Malinaw, ang bilis ng Mad King ay umabot na sa kanyang limitasyon sa sandaling ito. Arg! Mabangis na hamampe si Mad King at sinuntok ang dibdib ni Lucio. Hindi niya napigilan ang kanyang lakas sa hampas na iyon. Medyo nakakatakot ang ekspresyon ni Lucio. Sa pagharap sa nakakatakot na suntok na iyon, hindi man lang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iwas dito dahil wala na siyang malay. Sa halip, umasa siya sa kanyang killing instincts at nagpasabog ng kamao kay Mad King. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao sa hangin, umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na sagupaan ng laman at buto. Kung hindi kailangang umasa si Dalton kay Lucio para mahanap ang pugad ni Redmond, laslas na sana niya ito ng kanyang espada sa halip na sumuntok. Matapos magsalpukan ng dalawang kamao, iwinagayway ni Mad King ang palad at tinutukan ang mukha ni Lucio. Ang lakas ng sampal niya. Dumating ang bugzo ng hangin na dulot ng pag-ataking iyon bago lumapag ang sampal. Isang marahas na ipoypo ang umalangaw-ngaw. Iyon ang uri ng pag-atake na maaaring mapunit kaagad ang katawan ni Lucio. Ang intensyon ng Mad King ay hindi upang patayin si Lucio, ngunit upang ikalat ang potion na nilikha ng Redmond. Noon lamang niya mabibihag ng buhay si Lucio at mapipilitang ibunyag ang kinaroroonan ng pugad ng Redmond. Napakabilis ng takbo ni Mad King na hindi na makuha ng mata ang kanyang mga galaw. Ang kanyang sampal ay nagpalipad kaagad sa galit na si Lucio. Ulang gagamba. Ang iyong Gayuma ay nilikha bilang resulta ng pagsasaliksik sa aking dugo. Lucio, bakit sa tingin mo ay magagawa mo na harapin ako sa tulong ng potion na ito? Hinihiling mo lang ang sarili mong kamatayan. Ang boses ni Mad King ay parang galing sa kailaliman ng bangin. Masyadong katawa-tawa para kay Lucio ang magpakitang gilas sa isang tunay na eksperto. Samantala, naglabanan sina Tyr Summers at Flanagan ng 12-dosenang round. Hindi na kailangang sabihin, mayroong maraming mga super fighter sa Redmond. Kunin ang Flanagan halimbawa. Ang lalaking ito ang naging pinakamalakas na kalaban na hinarap ni Tyr mula nang bumalik sa Celestial Empire. Nakita pa ni Tyr ang isang anino ng kanyang matandang kalaban sa lalaking ito na si Sachin Taylor, na tinapos ni Tyr noon.
Tama, ang pakikipaglaban kay Flanagan ay nagparamdam kay Tyr na kinakalaban niya si Sachin, ang kanyang dating karibal. I have to admit that you do have some skills, pero hindi ka pa rin ba masyadong mahina para sa akin? Nanunuya si Tyr, na nakatitig kay Flanagan na ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakurba pataas sa isang masamang arko. Mukhang minamalas ako. Bahagyang ngumiti si Flanagan. Nang walang hangin, lumipad ang mga damit ni Flanagan, at ang mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi regular na nag-vibrate. May isang matalim na pakiramdam na may maaaring bumaril anumang oras. Itong lalaki na to. Naningkit ang mga mata ni Tyr. Kahit na nakaramdam siya ng bakas ng pressure, hindi siya nagpanik. Buo ang tiwala niya na magagawa niyang tapusin ang Flanagan. Kailangan lang niyang magsimulang magseryoso. Matagal-tagal na rin bago ako natuwa ng ganito, ani Tyr. Tahimik, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Tyr ay talagang bumagsak ng ilang pulgada. Malinaw, ang kanyang lakas ay nakondense sa isang tiyak na punto, at handa ng pakawalan. Ha! Interesting. Isang bakas ng kagalakan ang agad na lumitaw sa mukha ni Flanagan habang ang kanyang puso ay nag-aapoy sa pananibik na makipag-away. Ito ay magiging mas kawili-wili sa lalong madaling panahon. Pagkasabi noon, humakbang paatras ang kanang paa ni Tyr, dahilan para sumabog ang lupa. Muli, ginamit niya ang 9 steps to disorientation na natutunan niya kamakailan. Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng suporta ng kanyang panloob na lakas, ang kakaiba at hindi nahuhula ang mga hakbang ay nagpapataas ng kanyang mga paggalaw ng ilang mga binga. Sa isang iglap, ilang mga after image ang lumitaw sa paligid mula sa iba't ibang direksyon, lahat para patayin si Flanagan. Sa sandaling lumapit si Tyr sa kanyang kalaban, hinugot niya ang armor dagger at sinaksak patungo sa kanyang leeg gamit ang bulk zone ng hangin. Masyadong swift ang kanyang bilis. Sa sandaling lumitaw ang punyal sa kanyang kamay, isang sugat ang agad na tumama sa mukha ni Flanagan. Ganon din kabilis ang reaksyon ni Flanagan, mabilis na umiwas para takasan ang nakamamatay na suntok ni Tyr. Kung huli lang siyang gumalaw kahit isang segundo, hiniwanan ni Tyr ang buong ulo niya. Kabanata 1254. Walang saysay. Nagalit ka sa akin, papatayin kita. Pinunasan ni Flanagan ang dugong pumahid sa kanyang mukha at umungol sa galit. Ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan ay sumabog ng walang babala, tulad ng isang buhay na granada na itinapon sa aksyon. Maging si Tyr ay kailangang umiwas sa pagsabog. Sa sandaling pilitin siya ni Flanagan sa lupa, ibinaba ni Tyr ang kanyang katawan at tumalbog patungo sa kanyang kalaban na parang kidlat. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Flanagan na huminga. Nasaksak ng punyal ni Tyr, napilitan si Flanagan na pukawin ang masiglang enerhiya sa kanyang katawan. Walang tigil ang pag-atake ni Tyr sa Flanagan, na pinipilit ang huli na mahulog sa isang defensive na posisyon. Nang makita ang armor dagger na itinulak sa kanya, nakahinga si Flanagan ng mabilis at biglang nagpakawalan ng isang mahinang ngiti. Sa 1 pulgadang layo ng dagger sa kanyang lalamunan, biglang lumitaw ang isang dugong sibat sa pagkakahawak ni Flanagan, at itinulak niya ito sa lalamunan ni Tyr. Dahil sa gulat, dali-daling tumabi si Tyr at halos hindi nakaiwas sa pag-atake. Hihiwain kita ng maliliit na piraso, bata. Sabi ni Flanagan, dinilaan ang dulo ng sibat. Kaagad pagkatapos, tumakbo siya patungo kay Tyr na parang asong gutom na sumusubo sa pagkain nito. Nababalot ng isang belo ng masiglang enerhiya, nagbigay siya ng isang malakas na palo at itinutok ang sibat sa puso ni Tyr. Ang papasok na bulk zone ng hangin ay hinaipan ang buhok ni Tyr sa kanyang noo, na nagpapakita ng isang pares ng mga itim na mata. Kalmado niyang tiningnan si Flanagan, pinapanood ang lance na palapit ng palapit. Sa sandaling ito ay malapit nang tumusok sa kanyang puso, siya ay biglang umatras, makitid na umiwas sa sandata. Gamit ang armor dagger sa kanyang kanang kamay, sinuntok ni Tyr si Flanagan sa isang mapanganib na anggulo. Sa pagkakaroon ng malapit na quarter combat training sa ibang bansa, tiwala si Tyr sa kanyang kakayahang ibagsak si Flanagan. Mahigpit na nakaiwas si Flanagan sa atake ni Tyr at mabilis na umatras. Malamig niyang tiningnan si Tyr na may hawak na sibat sa kanang kamay at ang masiglang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Hinawakan ng mahigpit ang armor dagger, pinataas ni Tyr ang kanyang focus. Ang selyo na naglalaman ng kanyang panloob na lakas ay gumalaw ng mahina, ngunit tumira ng mabilis. Dahan daw ang ipinahid ang kanyang mga palad sa sibat, isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Flanagan. Sa isang pagsabog ng pulang masiglang enerhiya, sumugod siya patungo kay Tyr nang ang enerhiya sa kanyang katawan ay umabot sa isang threshold.
Nababalot ng ulap ng pulang masiglang enerhiya, ang sibat ay tila naging isang dagwang espada, isang nakakatakot na tanawin sa ilalim ng malisyosong ningning nito. Pinaikot ni Flanagan ang sibat at itinulak ito sa ibaba, isang masikip ngunit masamang anggulo, sa lalamunan ni Tyr na napaatras at madaling napigilan ang pag-atake gamit ang pagindayog ng kanyang punyal. Kumalabog. Habang nagmamanyobra sila sa lugar ng labanan, ang bawat palitan sa pagitan ng armor dagger at ng sibat ay nagpadala ng mga spark at ingay na lumilipad. Mamatay! Sigaw ni Flanagan, sabik na gumagalaw. Ang sibat ay nagbuga ng nakakabinging tunog nang ito ay humiwa sa hangin. Hindi naman. Ngumisi si Tyr nang muling kumislap ang armor dagger. Clunk! Ito ay isang simpleng suntok na walang lakas ng loob, ngunit ang armor dagger ay nahak mismo sa pamamagitan ng sibat ni Flanagan. Clatter! Ang kanyang pinakamamahal na lance ay nabasag sa harap ng kanyang mga mata. Ano? Labis na nabigla si Flanagan. Saan ginawa ang punyal na iyon? Paano nito nabasag ang kanyang sibat? Ngunit upang makabawi mula sa pagkalito, si Flanagan ay hindi makalayo sa oras mula sa mabilis na pag-atake ni Tyr. Splatter! Tumalsik ang dugo ng ang armor dagger sa kamay ni Tyr ay tumusok sa leeg ni Flanagan. Arg! Napahiyaw si Flanagan at bumagsak sa lupa. Mahina, ungol ni Tyr. Ang dugong pinahid sa talim ay nagyelo sa lamig na nagmumula sa punyal, pagkatapos ay nawala. Sa pitik ng pulso ni Tyr, isa pang kamikaze na sundalo, na akmang sasalakayin siya mula sa likuran, ay bumagsak sa lupa. Ang labanan ay malapit ng matapos. Sa katunayan, ang resulta ng labanan ay napagpasyahan na bago pa man ito magsimula. Imposible para kay Lucio Windsor na magwagi, gaano man karaming mga kamikaze na sundalo ng Red Moon ang lumaban para sa kanya. Si Rettay at ang iba pang tapat na mandirigma ni Lucio ay patay na, habang ang ilan sa Windsor Legion ay piniling sumuko. Kung tutuusin, imposibleng manalo sila sa labanan laban sa pinag-isang puwersa ng Alroy Legion at Lino Windsor. Hindi nalilimutan na ang ginawa ni Lucio ay walang kulang sa pag-aalsa. Matapos mapagtanto na nawala na sila ng kalamangan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Tanging si Lucio at isang maliit na bilang ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon ang nanatili sa labanan. Gayunpaman, ang mga sundalong ito ay nagsimulang umatras matapos mapagtanto ang nawawalang posisyon na kanilang kinalalagyan. Sa kabilang panig, tiningnan ni Dalton Alroy ang psychotic na si Lucio at sinabing, gusto mo pa bang kumilos ng matigas? Ito ay walang saysay, Lucio Windsor. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang pugad ni Red Moon at baka iwan ko lang ang bangkay mo. Sa ngayon, nawalan na ng bait si Lucio. Nang walang sagot, binato niya ng isang kumikinang na pulang suntok si Dalton. Ang naiisip niya ay ang pumatay, ang patayin ang lahat ng nakikita niya. Sa galit, ginawa ni Dalton ang pag-aaksaya ng oras. Sa pagbabago ng puso, kinuha niya ang kanyang espada habang ang pagbuhos ng panloob na lakas ay nagsimulang mag-ipon sa kanyang mga palad. Hindi ako kailanman nagkaroon ng labis na kawalang galang sa isang tulad mo, isang halimaw, hindi tao. Agad siyang sumulpot sa tabi ng kanyang kalaban at pinatong ang kanang palad sa dibdib ni Lucio. Marahas na nanginig ang katawan ni Lucio. Sasagutin na sana niya ang pag-atake ng Dom Alloy ang isang daloy ng lakas sa loob ng kanyang katawan mula sa palad ni Dalton. Naramdaman agad ni Lucio ang pagkulo ng dugo sa kanyang katawan. Bam bam bam! Nagpadala si Dalton ng sunod-sunod na pag-atake kay Lucio, na pinilit na umatras ang huli. Matapos maka-address ng isang dosenang hakbang, itinaas ni Dalton ang kanyang palad at hinampas ito ng malakas sa abot ng kanyang makakaya. Napaungol si Lucio at napaatras sa lupa. Ang kanyang kaliwang binti ay walang awang nabasag sa huling suntok ni Dalton. Kabanata 1255. Ang wakas. Bam bam bam. Matapos mabali ang binti ni Lucio Windsor, hindi tumigil si Dalton Alroy, ngunit ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake na may malungkot na mukha. Ungol at ungol si Lucio ngunit wala siyang magawa. Nag-aalburuto si Dalton at sinuntok si Lucio. Ang kanyang panloob na lakas ay dumaloy sa katawan ni Lucio na parang gutom na anay. Sa isang huling suntok, pinalis niya si Lucio, naiwan itong nakahandusay sa lupa habang nakapikit ang mga mata at nanginginig ang katawan. Lumapit si Tyr at tumingin sa naghihingalong si Lucio. Patay! Hindi siya mamamatay. Umiling si Dalton. Ngunit hindi na siya muling gagalaw. Binasag ko ang bawat buto sa katawan niya. Biglang nagmulat ng mata si Lucio.
Sa tulong ng kanyang panloob na lakas, inilapat niya ang kanyang palad sa noo na ito. Halatang naiintindihan niya ang sitwasyon sa pagbabalik ng kamalayan. Alam na ang kanyang mga pagsisikap ay nasayang, mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Gusto niyang magpakamatay. Hindi nawala ang tingin ni Dalton kay Lucio. Gusto mong magpakamatay. Isang munting movement mula kina Lucio at Dalton ang agad na lumitaw sa harap ng una, bago itinadyakan ang kanyang paa at nabali ang palso ni Lucio. Pagkatapos ay tinatakan niya ng lakas ng loob ang bibig ni Lucio, kaya napigilan niya ang pagkagat ng kanyang dila. Hindi mo kailangang magpasya sa iyong buhay, sabi ni Dalton. Pagkatapos ay bumaling siya kay Tyr at idinagdag, ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Aabutin ko lang ng ilang araw para makuha ang lokasyon ng base ng Red Moon mula sa taong ito. Sa isang kisap mata, nawala sa lugar si Dalton, karga ang malungkot na si Lucio. At sa gayon, natapos ang labanan na si Lucio ang natatalo. Pagkaalis ni Dalton kasama si Lucio, ang tanging gagawin na lang ay linisin ang battleground at maghanap ng mga survivors mula sa Red Moon. Ayos ka lang ba, Junior Marshal Uncle? Tanong ni Celio na nakapikit papalapit kay Tyr. Siya ay nasa isang kasuklam-suklam na estado. May mga itim na bahid sa mukha at damit na may dumi ng dugo at alikabok. Si Celio ay mas mukhang pulubi kaysa tagapagmana ng isang imperial na pamilya. Si Tyr naman ay hindi nasaktan at malinis. Nanatiling stable ang kanyang paghinga na para bang hindi siya naapektuhan ng labanan. Oo, ang mga perks ng pagiging hindi pangkaraniwang makapangyarihan. Ayos lang ako. Utusan mo ang iyong ama na linisin ang larangan ng digmaan. Huwag kalimutang bantayan ang sinumang mabubuhay na miyembro ng Red Moon, hindi sila maaaring payagang makatakas. Sabi ni Tyr habang pinagmamasdan ang katawan ni Flanagan. Understood, aayusin ko agad. Matapos makinig kay Tyr, nagmamadaling tinungo ni Celio si Lino Windsor. Hindi siya sigurado kung ang kanyang ama ay nagtamo ng anumang malubhang pinsala mula sa labanan. Ang labanan ay umalis sa patio ng Windsor na may mga bunganga at mga dent sa lupa at ang tubig sa lawa ay naging malalim na pulang kulay. Maraming mga ornamento at pandekorasyon na mga halaman ang nawasak din. Matapos magdusa ng ganoong matinding pagkalugi, magtatagal para sa pamilya Windsor na bumalik sa dati nitong lakas. Inutusan ni Lino ang kanyang mga tauhan na ayusin ang lahat ng bangkay ayon sa kanilang pinagmulan. Ang mga bangkay ng mga mandirigma ng Red Moon ay inilagay sa isang tumpok, habang ang mga katawan ng mga miyembro ng pamilyang Windsor at Alroy ay inilagay sa mga bag ng katawan, upang bigyan ng malaking libing. Sa pagtingin sa malaking tumpok ng mga bangkay, si Tyr ay nagtanong, Tito, ano sa palagay mo ang mayroon ang Red Moon na nagbigay daan sa kanila upang matiyak ang hindi matitinag na katapatan ng kanilang mga tagasunod sa loob lamang ng ilang taon? Umiling si Leonardo. Hindi niya alam kung paano nagagawa ng pinuno ng Red Moon ang bulag na pananampalataya ng kanyang mga tagasunod. Maaari ba itong gawin lamang sa pulang gagamba? Marahil ay hindi si Red Moon mismo, ngunit ang lakas ng hindi kilalang puwersa sa likod ng lahat. Sino ito noon? Isang bangkay ang nakakuha ng atensyon ni Leonardo. Matagal niyang tinitigan ito bago nagsalita ng pribado kay Shonyarn. Tyr, you should stay here and assist Lino in taking care of his matters. May aasikasuhin kaming dalawa ng tito mo, aalis na kami, ani Sean. Bago pa makapag-react si Tyr, umalis na agad si Sean para lumabas. Naiwan sa dilim, hihingi sana ng paglilinaw si Tyr nang nagmamadaling umalis si Sean. Malinaw, mayroong isang bagay na kagyat na kailangang harapin. Alam mo ba kung bakit nagmamadaling umalis si Lolo Sean? Tanong ni Tyr na nakatingin sa tito niya na nandito pa rin. Pinulot ang kanyang espada at pinunasan ng dugo, casual na sagot ni Leonardo, hindi pa ako sigurado, kailangan nating imbestigahan ang bagay. Ipapaalam ko sa iyo kapag nakarating na tayo sa isang conclusion. Sige, kailangan ko nang umalis, ingat ka. Umalis siya kasama ang pamilya Alroy, naiwan ng isang nalilitong Tyr. Nagsimulang lumiwanag ang looban matapos alisin ang mga bangkay. Inutusan ni Lino ang kanyang mga tauhan na linisin ang mga mantsa ng dugo sa lupa. Matapos itong gawin, ang mga miyembro ng pamilya Windsor, kabilang si Tyr, ay bumalik sa kanilang mga upuan sa meeting room. Gayunpaman, ang Senado ay nawala ang naunang gilid nito. Ang kanilang suporta kay Lucio ay naging sanhi ng paghina ng pamilya Windsor, na nangangahulugan na sila ay kasabwat ni Lucio. Great! You are all here. I believe you know what transpired today and that it was the fault of everyone sitting here. However,
with heavy loss suffered by the family, I don't want to look for faults here, said Lino. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang tingin kay Tyr, na parang humihingi ng pagsang-ayon. It's your decision, don't mind me, sabi ni Tyr. Alam ni Tyr na gusto ni Lino ang kanyang opinyon, ngunit isa lamang siyang tagalabas at ayaw makialam sa gawain ng pamilya Windsor. Nandito lang siya para tulungan si Lino na masiguro ang posisyon bilang padre de pamilya. Naniniwala siyang mas alam ni Lino at naiintindihan niya ang dapat gawin. Matapos matanggap ang paninindigan ni Tyr, tumingin si Lino sa mga miyembro at matatanda ng pamilya Windsor. Patawarin ko ang iyong mga pagkakamali, ngunit kailangang may kabayaran. Bilang pinuno ng pamilyang Windsor, ipinapahayag ko na ang Senado ay aalisin kaagad, at hindi kailanman makikialam sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya. Are you kidding me? Gusto mong i-abolish ang Senado? Nagulat sa proklamasyon, ang pagkabigla at hindi paniniwala ay nakasulat sa buong mukha ng lahat, habang marami sa mga matatanda sa pamilya ng Windsor ang may malungkot na ekspresyon at malalim ang iniisip. Nagalit man si Valdez at ang iba pa sa desisyon, pinilit nilang tanggapin ang katotohanan. Hindi papayag ang pamilya Windsor na magkaroon ng Senado pagkatapos nilang gawin ang pagkakamaling ito. Kabanata 1256. Isang bunch of morons. Nangangahulugan ng pagtanggal sa Senado na ang padre de pamilya ay may hawak na ganap na kapangyarihan. Noon sa wakas ay napagtanto ng marami na minamaliit nila si Lino Windsor, na nagplano ng lahat sa simula pa lang. Gayunpaman, ito ay magandang balita para sa mga aktwal na inapo ng pamilya Windsor. Kung wala ang Senado, sa wakas ay mapapatakbo nila ang pamilya ayon sa kanilang nakitang angkop at isulong ang kanilang pamana. Marami sa mga matatanda na tapat sa pamilya Windsor ay nagtaas ng kanilang mga kamay bilang pagsang-ayon. Sa huli, walang nagawa si Valdez at ang iba pa kundi sundin. Sa pagtatapos, nagkatinginan sina Lino at Tyr, habang ang kanilang mga labi ay pumulupot sa malabong ngiti. Sa isang hindi kilalang kagubatan na nasa labas ng Imperial Capital City. Isang primitive na kagubatan na hindi pa binuo o ginagalugad ng mga tao, ito ay malawak at tila nagpapatuloy magpakailanman. Mula sa malayo, ang tallest na kabundukan ay nagmistulang mga naninibugho na hayop. Ang mga matataas na puno ay nangingibabaw sa kagubatan, na humaharang sa karamihan ng sikat ng araw sa pagpasok. Ang madilim at misteryosong kapaligiran ang nagpatigil sa pagpasok ng marami sa kailaliman nito. Ang ilang mga naglakas loob na pumasok ay hindi na muling nakita, ang dahilan kung bakit ito ganap na naputol sa labas ng mundo ay ang makakapal na halaman at latian sa kagubatan. Halos walang tao ang nagtutulak na tuklasin ang kagubatan. Ang ilang mga daredevil na gumawa ng unang hakbang ay pipigilan din ng mga latian sa dulo ng trail. Dahil sa survival instincts, hindi kailanman papasok ang mga tao sa latian, at sa gayon ay nawalan ng pagkakataong galugarin ang malinis na kagubatan magpakailanman. Bukod sa mga swamp, ang kagubatan ay napuno ng hindi pa naririnig na mga makamandag na surot at ahas. Pagsapit ng gabi, mapupuno ang hangin ng makamandag na ambon. Ito ay isang lubhang mapanganib na kagubatan. Ang isang inabandonang outpost ng militar ay matatagpuan sa isa sa mga bangin. Kung walang tinitingnang mabuti, hinding-hindi ito mahahanap. Kahit na alam nilang may base doon, napakahirap hanapin ng walang detalyadong mapa. Ang outpost ay ang punong tanggapan ng Redmond na gustong-gustong matuklasan ng Mad King na si Dalton Alroy. Sino ang mag-aasam na si Redmond ay magtatayo ng isang base sa mapanlinlang na lupaing ito, at hindi mali na ipagpalagay na nagbayad sila ng mabigat na presyo para gawin ito. Pagpasok sa mga tarangkahan ng punong tanggapan, agad na bumungad sa mga mata ng mga bisita ang nakakabinging simbolo ng Redmond. Tanging ang makitid na daanan sa harap ng mga tarangkahan ang maaaring gamitin upang salakayin ang base, na ginagawa itong isang napakahirap na lokasyon upang salakayin, na perpektong nakakamuflag sa mga gulay ng kagubatan. Ang nakikitang simbolo ng pulang buwan na nakaproject sa mga tarangkahan ay napakasama. Nakasuot ng pulang leather coat at nakasuot ng pulang buhok, nakaupo si Kagura na nakahilig sa isang malaking sopa na may malungkot na ekspresyon, minamasahe ang kanyang mga templo na tila naghihintay ng kahihinatnan ng isang desisyon. Kumatok. Sa sandaling iyon, may malakas na katok sa pinto. Umupo si Kagura na nakakunot ang noo at sinabing, "Come in." Nagmamadaling pumasok ang isang kasamahan sa Redmond na may nakasulat na pagkabalisa at kaba sa buong mukha niya. Ang lalaki ay malikot, na para bang alam niya kung ano ang kanyang sasabihin ay magdudulot ng malaking kahihinatnan.
Chief, nagkagulo ang mga bagay sa pamilya Windsor. Bago pa siya makatapos ay biglang sumulpot si Kagura sa kanyang harapan at hinaila siya pataas sa kanyang kwelyo. Ano yun? Sabihin mo ulit. Tanong ni Kagura na nakatitig sa lalaki. Windsor. Ubo. Ubo. Ang aksyon ni Kagura ay naglagay sa kasamahan sa isang mabulunan na posisyon na naging sanhi ng kanyang pagsasalita na naputol ng kanyang desperadong pagtatangka sa paghinga. Noon lang bumalik sa katinoan si Kagura at mabilis na binitawan ang pagkakahawak. Bilis, sabihin mo sa akin ang lahat. Ubo-ubo. Huminga ng malalim at huminga ng kumala si Kagura sa pagkakahawak, huminga ng malalim ang lalaki bago nagsalita. Natalo si Lucio Windsor at tuluyang nolipol ang ating mga tauhan. Si Lucio lang ang nakaligtas, ngunit nahuli siya ng Mad King, sabi ng kasama, na mabilis na isinalaysay ang kwento kay Kagura. Nabigo siya. Hindi makapaniwala si Kagura at nahirapang lunokan ang katotohanan. Hindi ito ang pinlano natin, bakit ito mabibigo? I swear totoo. Masyadong makapangyarihan ang Mad King para sa amin. Si Lucio Windsor ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Sa kabila ng pagturok ng Red Spider, ang ating mga tauhan ay nolipol pa rin, nanginginig na dagdag ng kasama. A bunch of morons. Napakaraming tao at Red Spiders pero walang makakatalo sa pamilyang Windsor. How incompetent are you, Lucio Windsor? You are nothing but a walang alam. Ang pagsabog ni Kagura ay nagpagulong-gulong sa mga ibon at hayop sa paligid. Kinuha niya ang isang malaking espada sa tabi ng kanyang sopa at ibinaba ito sa isang galaw na paghiwa, na hinati ang sopa sa dalawa. Nakaramdam ng goosebumps ang kasama sa kanyang balat at nanginginig ng marahas habang nakatayo sa gilid. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga snowflake sa isang malaking screen sa hindi kalayuan. Nang mawala sila, isang pulang mood ang lumitaw sa kanilang lugar. Nanginginig ang katawan ni Kagura nang ibinaba niya ang kanyang espada at nagmamadaling pumunta sa screen. Isang lalaking nakasuot ng puting maskara ang lumitaw sa isang video call sa screen. Matangkad at matigas, ang lalaking nakamaskara ay halatang pinuno sa kanyang sariling karapatan. Nagbigay siya ng nangingibabaw na vibe na dinudurog ang lahat ng tao sa kanyang paningin gamit ang kanyang aura. Mahinahon niyang tiningnan si Kagura, parang isang halimaw na sumusubaybay sa biktima nito. Master, nabigo kami ni Lucio Windsor. Nabura ang mga puwersa namin at nahuli siya ni Dalton Alroy, sabi ni Kagura na nagngangalit ang mga ngipin, na hindi komportable na titigan. Nang matapos ang kanyang ulat, balis ang tumingin si Kagura sa lalaking nakamaskara, naghihintay ng karagdagang tagubilin. Marahil dahil sa sobrang pagkabalisa niya, lumuhod siya sa harap mismo ng screen. Gayunpaman, hindi nagtantrum ang lalaking nakamaskara, hindi tulad ng inakala ni Kagura. Siya ay napakakalma sa halip na para bang lahat ng nangyari ay ayon sa kanyang inaasahan. Sa gulat ni Kagura, biglang tumawa ang lalaking nakamaskara. Hahaha, si Dalton Alroy, ayos lang. Hindi kasing dali ng tingin niya ang lalaking iyon. Tumayo ka, hindi mo ito kasalanan. Kabanata 1257. Mga paksa sa pagsusulit. Tumayo si Kagura na may pagtataka sa mukha. Tungkol saan ito, Master? Let's leave it at that, diba? Reality na ang pagkatalo ni Lucio Windsor. I'd find it strange if he emerged victorious against Dalton Alroy instead, sagot ng misteryosong tao. Naintindihan naman agad ito ni Kagura. Tama ang kanyang amo. Dahil si Dalton ay kabilang sa 4 na emperador ng Celestial Empire, nakakahiya para sa kanya na matalo siya ni Lucio. Tanong ni Kagura, ano ang susunod nating gagawin? Nahuli ni Master Dalton Alroy si Lucio Windsor, na nakakaalam ng marami sa ating mga sekreto. Ilang oras na lang ay malantad na ang ating posisyon. Not forgetting that Dalton Alroy has been on our trail for a long time. He will bring in reinforcements, should we hide for now? Umiling ang lalaking nakamaskara. Why should we? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Kagura, I want you to be ready for action upon my orders. The final battle is inevitable. Nanginginig ang katawan ni Kagura sa tuwa. Sa wakas ay dumating na ang pinakaabangang labanan. See, it is done. Also, prepare the things I want, dagdag pa ng lalaking nakamaskara. Oo, Master. Tinapos na ng lalaking nakamaskara ang tawag. Kahit na natapos na ang tawag, natagalan bago natagpuan ni Kagura ang kanyang sarili na nakalaya sa nakasuffocate na presensya ng nakamaskara. Lumingon siya sa bintana at tumingin sa Crimson Full Moon.
Gusto kong makita si Herodes at ang iba pa. Nang maibigay ang utos na iyon sa kasamahan ng Red Moon, ibinalik ni Kagura ang kanyang atensyon sa buwan. Naiintindihan. Hindi nagtagal, dumating si Herodes at isang grupo ng mga matataas na opisyal ng Red Moon. Nakarinig sila ng mga chismis tungkol sa pamilya Windsor at napakalungkot nang pumasok sila. Natalo si Lucio Windsor. Gayunpaman, binigyan tayo ng master ng bagong utos. Kumanda ka para magsisimula na ang huling labanan, ani Kagura. Ganun ba? Tuwang-tuwa si Herodes at ang iba pa. Kailan? Sa loob ng ilang araw, walang pakialam na sagot ni Kagura at lumabas ng gusali. Tingnan natin ang aming mga eksperimento. Sa pinakamalalim na bahagi ng outpost ng militar ay isang laboratorio na ginagamit upang magsaliksik ng mga variant ng Red Spider. Ang daan patungo sa laboratorio ay nilagyan ng mga haligi ng granite kung saan nakadina ang mga hayop na ginamit bilang mga paksa ng pagsubok. Madaling matagpuan sa kalikasan, ang mga hayop na ito ay dapat na pamilyar sa lahat. Gayunpaman, hindi na iyon ang nangyari dahil ang mga eksperimento ng Red Moon ay ginawa silang hindi nakikilalang mga nilalang. Sa pagkakaroon ng sapat na paggamit ng mga hayop bilang mga paksa ng pagsubok, ang organisasyon ay nagsimulang gumamit ng mga tao sa halip. Kitang-kita ng lahat ang kalupitan at pagkasadeste ng Red Moon. Ang daan patungo sa laboratorio ay isang maze. Sa kaliwa dito at kanan doon, si Herodes at ang iba pa ay matagal nang nawalan ng direksyon. Kung hindi lang si Kagura ang nangunguna, dito na sana sila napadpad. Ang tunnel maze ay idinisenyo mismo ni Kagura ayon sa isang sinaunang relic pattern. Nang walang kaalaman sa Tugaygayan, hindi makakahanap ng daan palabas, gaano man katagal ang kanilang pag-ikot at pag-ikot sa maze. Ilang sandali pa ngunit tuluyang tumigil si Kagura. Sa harap nila ay isang malaking granite na pinto, kahit ilang dosenang tonelada ang bigat. Kinokontrol ng isang nakatagong mekanismo, hindi ito maaaring ilipat sa pamamagitan lamang ng kamay. Satisfaction na tiningnan ni Kagura ang kanyang utak bago naglakad patungo sa isang sulok ng pinto. Nahanap ang isang nakataas na pattern sa ibabaw, sinimulan niya itong i-twist sa isang tiyak na anggulo at ginugol ang susunod na 15 segundo sa pagmamanipula sa nakatagong knob. Dumagundong. Unti-unting bumukas ang granite na pinto. Let's go. Let's see the final result of our potion experiments. Sabi ni Kagura habang pinapasok niya si Herodes at ang iba pa. Nang makapasok ay nalaglag ang panga ng grupo. Hindi ito ang kanilang unang pagkakataon dito, ngunit ang lugar ay hindi nabigo na humanga sa kanila. Sa laboratorio ay maraming mga kulungan na natatakpan ng itim na tela. Maririnig ang nakakagigil na mga ungol mula sa loob nila. Ang karagdagang inspeksyon ay nagpakita na ang bawat hola ay may maraming mga instrumento na nakakabit dito. Ang ilan ay para matukoy ang physiological status, ang ilan ay magpapa-anesthetize, at marami pa. Ang ilan sa mga hola ay pinanday ng Titan. Kahit na ang isang transcendent ay hindi makakatakas mula sa loob. Alam ni Herodes na ang mga hola ay pangunahing naglalaman ng mga tao, na marami sa kanila ay mga grandmasters. Lahat sila ay nahuli upang magamit bilang mga paksa ng pagsusulit. Para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng mga subject, kukunin ng Red Moon ang sinumang grandmasters na nakilala nila sa publiko, lalo na ang mga nag-iisa. Ito ay kung paano lumago ang laboratorio upang maging tulad nito ngayon. Maliban sa mga hola, maraming mananaliksik ang makikitang naglalakbay sa mga palapag ng laboratorio, abala sa trabaho. Sila ang mga pangunahing taong nagsasaliksik sa pulang gagamba. Kung wala ang mga ito, ang mga kasalukuyang bersyon ng Red Spider ay hindi magkakaroon. Lumapit kaagad ang isang lalaking nakasuot ng puting damit nang makita niya si Kagura. Nandito ka pala, Chief. Ang lalaking ito ay si Yandar, ang taong namamahala sa laboratorio. Ang pagkakaroon ng malawak na karanasan sa pagsasaliksik sa Red Spider, siya ang may pananagutan sa hindi bababa sa kalahati ng mga pagkamatay sa laboratorio. Kilala siya ng lahat bilang Professor Yandar, kahit na siya mismo ay isang serial killer. Kumusta naman ang mga subject, Professor Yandar? Tanong ni Kagura. Hey! Napangiti si Yandar sa pananalig at naglabas ng isang syringe na puno ng gayuma bago lumapit sa isa sa mga kulungan. Nasa loob nito ang isang walang malay na si Jensen Alroy na nahuli noon ng Red Moon. Makikita mo na ngayon ang tunay na kapangyarihan ng ating test subjects, Chief, sabi ni Yandar habang tinutusok ang karayong kay Jensen. Nagising ang lalaki nang matapos ang iniksyon.
Napuno ng parang halimaw na dagandong ang laboratorio, at biglang hinawakan ni Jensen ang mga bar ng hola at pinunit ito. Ang potency ng pinahusay na potion na ito ay mas matatag kaysa sa mga ginamit ni Lucio Windsor. Ewo! Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw mula kay Jensen, na sinundan ng bug zone ng pulang masiglang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Tiningnan niya si Kagura at ang iba pa na may dugong mga mata. Whoosh! Tulad ng isang nasisiraan na aso na pinakawalan mula sa kanyang tali, siya ay sumugod kay Kagura at sa kanyang mga tauhan. Ano ito? Dahil sa gulat, dalawang tauhan ni Kagura ang mabilis na lumapit sa kanyang pagtatanggol. Kabanata 1258. Weekend. Bam bam bam. Isang matinding labanan ang sumiklab sa laboratorio. Hindi nagtagal ay nasupil ni Jensen Alroy ang mga tauhan ni Kagura. Nakakamangha. Laking gulat ni Kagura at ng kanyang mga tauhan nang masaksihan ang eksena. Gayunpaman, mabilis na napalitan ng pananabik ang pagkabigla sa kanilang mga puso. Nangakmang sasalakayin ni Jensen si Kagura, sumugod si Herodes. Bilang isang senior na opisyal ng Red Moon, hindi dapat magkaroon ng anumang pangamba tungkol sa kakayahan ni Herodes. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, sa wakas ay ibinaba niya si Jensen, at mabilis na sinundan ng isang lab researcher ang isang taser at pinatulog si Jensen. Pinunasan ni Herodes ang pawis sa kanyang noo habang pinapakalma ang sarili. This is a monster. He attacklessly mindlessly, paano natin siya makokontrol? Kumunat ang noo ni Kagura. Hindi ba ito ay katulad ng ating primitive na red spider? Walang katinoan o kamalayan ang nananatili. Inilabas ni Yandar ang kanyang research notes matapos marinig ang tanong ni Kagura. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang variant ng red spider at ang primitive na variant ay binanggit ng buo. Ang kasalukuyang variant ay nasa pinakamakapangyarihang anyo nito. Upang matiyak ang kapangyarihan nito, ang katinoan ng paksa ay aalisin sa pinakamalaking lawak. At ito ang pinakamalaking pagkakaiba kumpara sa perpektong red spider, mabilis na paliwanag ni Yandar. Sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, ang kasalukuyang variant ay mas malakas kaysa sa perpektong red spider. Ang mga tao ay nagtataglay ng takot. Kapag nahaharap sa isang malakas na kalaban o kamatayan, lilito ang takot at mababawasan ang kanilang husay sa pakikipaglaban o magudyok sa kanila na tumakas. Ang kasalukuyang variant ay magiging libre sa mga isyong ito. Pinalakas namin ang kasalukuyang variant na magtutulak sa aming mga nasasakupan sa kanilang pinakamalaking potensyal na labanan habang pinupunasan ang kanilang katinoan. Sila ay magiging walang awang mga makina ng pagpatay. Kahit na nahaharap sa kamatayan, ang naiisip lang nila ay ang patuloy na lumaban, ipinaliwanag ni Yandar. Tumanggaw si Kagura matapos marinig ang paliwanag. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto ang isang malubhang isyu. Gaano man sila kalakas, hindi ba't magiging walang saysay kung hindi natin sila makontrol? Paano kung balikan nila tayo? Itinulak ni Yandar ang kanyang salamin at tuwang-tuwang sinabi, Chief, hindi talaga sila mapipigil sa normal na mga pangyayari. Gayunpaman, nakahanap ako ng paraan para makontrol ang kanilang mga aksyon. Sa pamamagitan nito, tayo lang ang sasagutin nila. Si Kagura, Herodes, at lahat ay nabighani agad sa sagot ni Yandar. Pinag-isipan nila ang kanilang mga utak ngunit hindi nila maisip kung paano na-control ni Yandar ang mga walang katuturan at dementong paksang ito. Magpaliwanag ka. Hey! Misteryosong ngumiti si Yandar at pumalakpak. Agad namang lumitaw ang isang lalaki mula sa kabilang bahagi ng pinto. Nakasuot ng itim, para siyang mangkukulam mula sa Southeast Asia. Agad na naramdaman ni Kagura at Herodes ang kakaibang hindi malapitan na vibe na nagmumula sa lalaki. Payat at maitim ang labi at mukhang malnourished ang mukha, may maliit na pouch na nakasabit sa bewang. Siya ay tahimik na gumalaw, isang misteryosong pinakamaliit. At ito, natarante si Kagura at ang kanyang mga tauhan. Bakit biglang sumulpat ang lalaking ito? Siya ang solusyon sa problema natin. Siya lang ang nakakakontrol sa mga nilalang na nasisiraan pagkatapos ubusin ang red spider. Ganun ba? Tumingin si Kagura sa lalaki na medyo nakasimangot at nagtanong, ano ang pangalan mo? Saan ka nanggaling? Napangiti ang lalaki at sinabing, Weekend ang tawag nila sa akin, galing ako sa Southeast Asia. Ang Weekend ay nagmula sa isang angkan na nagmula kay Maddox. Ang digmaan daan-daang taon na ang nakalilipas ay naging sanhi ng paghihiwalay ng 18 kuta ni Maddox. Ang isa sa kanila ay napunta sa Northern Rafinesque, habang ang isa ay pinili ang Southeast Asia bilang kanilang bagong pamayanan.
Ang Voodoo sa Southeast Asia ay palaging kilala sa buong mundo. Pagkarating ng mga ninuno ni Wiccan sa rehiyon, pinagsama nila ang Voodoo sa kanilang mga kasanayan sa Kadoko, na lumikha ng bagong estilo ng pangkukulam. Si Wiccan mismo ay isa sa mga pinakamahusay na practitioner sa kanilang lahat. At kaya mong kontrolin ang mga paksang ito? Tanong ni Kagura, binigyan ng nagdududang tingin si Wiccan. Ma'am. Bahagyang tumango si Wiccan pero kept a poker face. Sige po. Na may kasiyahan. Sa maikling tugon na iyon, muling tumango si Wiccan at pumunta sa walang malay na si Jensen. Pagkatapos ng ilang inspection, binuksan niya ang bag na nakatali sa kanyang baywang at kinuha ang isang parasite monarch na matagal na niyang inaalagaan. Sa tiyan nito ay hindi mabilang na maliliit na itlog, kasuklam-suklam at kasuklam-suklam na tingnan. Ang parasite monarch ay kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Maitim na kayumanggi ang buong katawan nito, ngunit ang ulo nito ay matingkad na pula. Makikita ang mga gintong pattern sa katawan nito. Sa isang pares ng mahahabang antena, ito ay kasing kapal ng isang daliri, at nagtataglay ng mahabang matinik na buntot pati na rin ang isang subo ng matatalas na ngipin. Ito ay isang nakakatakot na tanawin upang pagmasdan. Si Kagura, Herodes, at ang iba pa ay hindi pa nakakita ng kahit anong kakilakilabot noon. Ano ito? Tanong ni Kagura na nakatingin sa parasite monarch sa kamay ni Wiccan na nakakunot ang noo. Ito ay isang parasite monarch, ang aking buhay Kadoko. Pinakain ko ito ng aking dugo sa loob ng maraming taon hanggang sa lumaki ito sa ganoong laki, sagot ni Wiccan. Tiningnan niya ang monarch na may pagmamahal sa kanyang mga mata, at sinimulan itong haplasan ng marahan. Para siyang ama na hinahaplos ang kanyang anak. Simulan mo na ang iyong pagganap. Nagkibit balikat si Kagura. Sa katunayan, napukaw ang kanyang pagkamausisa nang makita niya ang parasite monarch sa kamay ni Wiccan. Tumango si Wiccan. Oo naman. Pumulot siya ng itlog sa katawan ng parasito at ipinasok sa bibig ni Jensen. Kasalukuyang nawala ng malay si Jensen. Nang pumasok ang itlog sa kanyang bibig, biglang namula ang kanyang mukha. Kaagad, damaloy ang itim na dugo mula sa kanyang bibig, na agad na pumasok muli sa kanyang bibig makalipas ang ilang segundo. Gulp! Kabanata 1259. Masamang parasite. Ito ay isang tunog na katulad ng isang lagok, at hindi nagtagal, si Jensen Alroy, na nakapikit ang mga mata, ay biglang bumukas. Ang puti ng kanyang mga mata ay duguan at ang kanyang mga iris ay kasing manipis ng isang butil ng bigas. Tingnan mong mabuti, sabi ni Wiccan. Nagpakawala ng mahinang ungol, inilagay niya ang parasite monarch sa kanyang kamay sa manipis na drum na nakasabit sa kanyang baywang. Ang lahat ng mga paghahanda ay mahusay na isinasagawa. Kinuha niya ang drum at hinampes ito ng ilang beses. Tapikin. Kung ano ang tunog tulad ng walang tigil na pagtambulan sa katunayan ay may natatanging ritmo. Umalangaw-ngaw ang laboratorio sa tunog ng mga kalabog na sinasabayan ng kalabog ng tambol. Ito ay katulad ng pamamaraan ng reanimation ng bangkay na ginamit ng mga Southeast Asia na nagsasanay ng Voodoo. Sa isang iglap, si Jensen, na bumagsak sa lupa, ay tumayo ng mag-isa. Kumaway siya sa kanya at kumamaw sa hangin na parang zombie. Ano ito? Si Kagura, Herodes, at ang iba pa ay namangha sa nakita. May bakas ng pagkabigla at takot sa kanilang pagkamangha, gayunpaman, hindi nagtagal ay nagningning ang mga mata ni Kagura, halata sa kanyang mukha ang pananabik. Kaya mo ba siyang kontrolin para magawa ang anumang gawain? Tanong ni Kagura. Nagsimulang maniwala si Kagura na makokontrol ni Wiccan ang eksperimental na katawan ni Jensen, ngunit kung gusto ni Wiccan na makuha ang kasiyahan ni Kagura, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagganap. Oo naman. Bahagyang tumango si Wiccan at sinimulang hampasin ang drum ng mas malakas. Sa pagbabago ng ritmo ng drum, si Jensen, na nakalunok sa itlog ng parasite, ay nagsimulang kumuyam ng kanyang kamao. Bang! Isang suntok ang ipinadala niya kay Kagura ng walang babala. Ni ang kanyang lakas o bilis ay hindi gaanong naiiba mula noong hindi siya minamanipula. Tumalo ng puso ni Kagura nang hindi niya namamalayan na umaatres. Gayunpaman, hindi umatras si Jensen. Patuloy sa pagindayog ng kanyang mga kamao, sinugod niya si Kagura. Dagendong. Isang dagendong ng hayop ang umalangaw-ngaw mula sa lalamunan ni Jensen. Nagsimulang maglaban ang dalawa habang tumutugtog ang nakakatakot na drumming sa background. Bilang pinuno ng Red Moon, si Kagura ay, walang duda, isang sobrang eksperto. Kahit na pinipigilan niya si Jensen sa laban, hindi alam ng kanyang kalaban ang sakit.
Para bang si Jensen ay isang hindi mauubos na makina. Kahit anong atake ni Kagura ay walang balak tumigil ang kanyang kalaban. Sa wakas ay sumalubong sa mukha ni Jensen ang hindi mapapantayang mabilis na suntok ni Kagura. Ang lakas ng puwersa nito kaya bumagsak ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang isa pang lalaki ay hindi umiwas o nagpakita ng kahit kaunting hilig ng sakit at muling sumugod. Sa wakas ay walang pagpipilian si Kagura kundi ang pumayag at sumigaw, "Pigilan mo siya." Sa sandaling iyon, agad na tumigil si Wilcon sa pagpalo ng drum. Kasabay ng pagtigil ng drum beats, nakatayo pa rin si Jensen sa pwesto na para siyang isang makina na pinatay. Natahimik sandali ang buong laboratorio. Halos lahat ng naruroon ay nakatitig sa drum na nakasabit sa baywang ni Wiccan na may liwanag sa kanyang mga mata. Si Kagura naman ay nagpunas ng butil ng pawis sa noo at ngumisi. "Ano sa palagay mo, Hepe? Kita mo naman, hanggat ang mga test subject na ito ay nasa ilalim ko, kung gayon ang lahat ng kanilang gagawin ay nasa akin. Kung gusto ko silang mabuhay, mabubuhay sila. Kung gusto ko silang mamatay, kailangan nilang mamatay kaagad," sabi ni Wiccan. "Ha ha ha ha. Good. Good. Very good. With you on board, wala nang magiging problema sa batch na ito ng mga test subjects. Malapit na silang maging killing machines natin." Tumawa ng malakas si Kagura at sinampal ang balikat ni Wiccan. "Wiccan, was it? I will give you whatever you ask for as long as you work with me." Pero, agad na umabot ng 180 ang ekspresyon ni Kagura nang magbago ang tono ng kanyang mga salita. Ang kanyang ngiti ay naging masama, hinaplos niya ang napakalaking pulang espada sa kanyang tagiliran habang ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Wiccan. "Ngunit, kung mayroon kang iba pang maliliit na pag-iisip, dapat mong malaman kung paano makitungo ang organisasyon ng Red Moon sa mga traidor. Sana ay isipin mo ang mga kahihinatnan bago gumawa ng anumang bagay." Ang biglaang pagbabago sa Kagura ay nagkaroon ng malalamig na pawis. Malinaw na marami siyang alam tungkol sa Red Moon at naiintindihan niya kung gaano kakilakilabot ang organisasyon. Dali-dali siyang tumango bilang taos pusong kilos. "Don't worry. I would never betray Red Moon. I only seek riches and power. You have to trust my determination," mabilis na paliwanag ni Wiccan, na sana ay mabunot niya ang kanyang puso at ipakita ito kay Kagura. "Hahaha, mabuti. Naniniwala akong hindi mo ipagkakanulo si Red Moon. Bago ka sa organisasyon. Kaya, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na iiwan ko sa iyo ang susunod na batch ng mga paksa ng pagsusulit. Kung mayroon kang anumang pangangailangan, si Herodes ay makikipagtulungan sa iyo," sagot ni Kagura. Pinulot ang kanyang espada at itinaas sa kanyang balikat, ngumiti si Kagura sa Wiccan, na sa wakas ay kumalma pagkatapos makita ang ngiting iyon. "Don't you worry. You are guaranteed to be satisfied. Hindi kita pababayaan, Chief," Wiccan assured. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at sinundan si Herodes at ang iba pa patungo sa isang test subject na malayo. Nang malayo na si Wiccan at ang iba pa, lumapit si Professor Yandar at sinabing, "Sinaliksik namin ang gamot na gusto ng master na tinignan namin, at opisyal na kaming nakagawa ng matagumpay na mga resulta ngayon." Talaga. Namangha si Kagura noong una, bago lumitaw ang pananibik sa kanyang mukha. Ang master na sumusuporta sa kanila sa harap ng mga anino ay humiling sa kanila na bumuo ng isang pangwakas na anyo ng Red Spider, at ang hilaw na material para sa pananaliksik na ito ay walang iba kundi ang pinakadalisay na anyo ng dugo ng Mad King. Matagal nang ginagawa ang eksperimento. Hindi inaasahan ni Kagura na magtatagumpay ito sa isang napakahalagang oras. Paanong hindi siya ma-excite? Maaari bang gawing mass production ang gamot? Tanong ni Kagura, kailangang alamin ang mahalagang bagay na iyon. Kung posible ang mass production, ang lahat ng miyembro ng Red Moon ay maaaring ma-inject ito. Ang lakas ng organisasyon ay mapapahusay na lampas sa imahinasyon. Ipinaliwanag ni Professor Yandar, "Oo, ngunit ang puwersa at pagkasira ng gamot ay masyadong malakas. Kapag na-inject na ito, maaari itong magudyok ng estado ng kalupitan at agad na mapahusay ang lakas ng pakikipaglaban ng isang tao ng 10 beses. Dahil sa labis na katangian ng gamot, hindi lahat ng katawan ng tao ay makatiis sa pagsalakay nito. Kung hindi nila mapaglabanan ang gamot, maaari silang pumutok at mamatay. Sa ngayon, maaaring ang master lang ang makakainom ng gamot. Higit pa rito, ang hilaw na material para sa gamot ay dapat na ang pinakadalisay na anyo ng dugo at kakanyahan ng Mad King. Ang sample ng dugo na mayroon tayo sa kasalukuyan ay masyadong maliit, at sapat lamang para sa master.
Kung gusto nating bumuo ng higit pa, kailangan nating makuha ang Mad King at patuloy na kumukuha ng kanyang dugo. Hehe, dadating ang araw na ganyan. Tinapik ni Kagura si Yandar sa balikat. Maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito, Yandar. Matutuwa ang master na malaman ang resulta. Kabanata 1260. I miss you, my love. Ipagpapatuloy natin ito at pag-aaralang mabuti ang Red Spider. Ang pananaliksik ni Yandar sa Red Spider ay masasabing umabot sa lawak ng obsessive madness. Ang hindi pagpayag na pag-aralan ito ng kahit isang araw ay mas hindi matiis kaysa kamatayan. I'm sure kaya mo yan. I'll get out of your hair now. I need to report the good news to the master. Pagkasabi noon, kinuha ni Kagura ang kanyang napakalaking espada at humakbang patungo sa labasan ng laboratorio. Isang malaking pagbabago na makakaapekto sa tanawin ng Imperial Capital City ay naganap sa sandaling iyon sa maliit na laboratorio. Sa kabilang banda, 2 araw na ang lumipas mula ng tulungan ni Tyr Summer si Lino Windsor sa pagharap sa mga gawain ng pamilya Windsor. Matapos harapin ang mga bagay na nauukol sa pamilya Windsor, bumalik si Tyr sa hotel. Ang una niyang ginawa ay hilahin ang kanyang WhatsApp. Sa sobrang pagiging abala kamakailan, bihira siyang makipag-video o tawagan si Winifred. Ngayong naayos na ang mga isyu ng pamilya Windsor, agad na tinawagan ni Tyr ang kanyang asawa at mga anak. Sing-sing. Ang tunog ng isang video call ay umalangaw-ngaw sa tahanan ni Tyr sa Lunar Mountain Villa ng Con City. Sumugod si Winifred Zie kasama ang kanyang anak na si Vega Summer sa kanyang mga bisig. Nakaramdam siya ng pananabik. Si Tyr siguro ang tumatawag. Kahit na nag-aalala siya para sa kapakanan ni Tyr kamakailan, alam niyang abala ito at may mga bagay na dapat niyang gawin. Kaya, maaari lamang piliin ni Winifred na maghintay sa bahay para makontak niya siya, at payagan siyang lumabas ng hindi nababahala tungkol sa mga bagay-bagay sa bahay. Miss na kita mahal ko. The moment Winifred picked up, she heard Tyr's gentle voice and his face appeared on the screen. Nabasa bigla ang mga mata niya sa hindi malamang dahilan. I miss you too, honey. Ano bang pinagkakaabalahan mo nitong nakaraang 2 araw? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala para sa'yo? Hindi ako naglakas loob na tawagan ka dahil natatakot akong maapektuhan ang trabaho mo. Kaya, kinailangan kong maghintay sa tawag mo. Nagsimulang umiyak si Winifred habang nagre-ramble. Bagamat bumalik si Tyr sa Celestial Empire, nagpatuloy siya sa mga gawain sa buong taon sa nakalipas na 2 taon. Ang katotohanan ay ang dalawa sa kanila ay hindi nagtagal ng magkasama. Higit pa rito, kung ang mga bagay ay patuloy na umuunlad sa ganitong paraan, ang kanilang oras na magkasama ay patuloy na papaikli. I'm sorry, my love. I promise to video call you every day ano man ang ginagawa ko, Tyr assured Winifred, feeling of his wife's crying hug at his heartstrings. Mabuti. Tumango si Winifred. Maging ligtas ka dyan. Alam ko, sweetheart. Ngumiti si Tyr kay Winifred. Hayaan mo akong makita ang bata. Okay. Halos 1 oras o higit pa ang pag-uusap ng dalawa bago sila nag-aatubili na ibinaba ang tawag. Pagkababa ni Tyr ng telepono ay humiga na siya sa hotel bed para magpahinga. Ang nakalipas na 2 araw ay talagang napagod siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog, ngunit ang tugtog ng phone ang gumising sa kanya. Kinuha niya ang telepono, nakita niyang ang tumatawag ay ang kanyang tiyuhin na si Leonardo Alroy. Malakas na umiling si Tyr para iwaksi ang antok sa kanyang sistema, saka sinagot ang tawag. Agad namang nagtanong si Leonardo na nasa kabilang dulo, "Are you available today?" Dahil wala siyang gagawin sa ngayon, ang sagot lang ni Tyr, "Ako." "Come to the Alroy residence. I have something I need to tell you," seryosong sabi ni Leonardo. Nang marinig ang imbitasyon ni Leonardo, hindi ito iniwasan ni Tyr. Tila may balita na sa wakas tungkol sa kanyang lolo. Hindi nagdalawang isip si Tyr. "Sige, papunta na ako dyan." Ipinahayag ni Leonardo na maghihintay siya bago niya ibaba ang tawag. Nagbihis si Tyr, naghilamos, at agad na lumabas ng hotel. Paglabas niya ng pinto ng hotel, nakita niya si Ince Alroy at ang kanyang sasakyan na nakaparada sa labas. "Pinsan, dito." The moment Tyr caught of Ince was also the moment Ince noticed Tyr leaving the hotel. "Ince." Pinagmasdan ni Tyr si Ince na kumaway sa kanya at umiling na may bakas ng kawalan ng kakayahan. Sa pag-iisip na narito siya upang subukan ang ilang bagay na hindi malinaw, agad niyang pinaalalahanan siya, "Bakit ka naririto?
Hindi ka ba natatakot na malaman ng tatay mo na nanliligaw ka dito? Nagalit si Ins nang marinig ang tono ni Tyres at napansin ang ekspresyon nito. Anong ibig mong sabihin, Dear Summers? Anong klaseng ekspresyon yan? Nandito lang ako para sunduin ka, alam mo ba? She snapped as she rolled her eyes, mukhang kinakagat-kagat ni Tyr ang kamay na nagpakain sa kanya. Nang makitang mali ang pagkakaintindi niya kay Ins, napahawak si Tyr sa kanyang ulo at ngumiti. In a rare state of happiness, he joked, paano mo nalaman na nandito ako sa hotel na ito? Hindi mo naman ako ini-stalk, di ba? What are you thinking? Would I need to stalk you if I want to know kung saang hotel ka nakatira? Tsaka si Papa naman ang nagutos sa akin na pumunta dito para sunduin ka. Kung hindi dahil sa kanya, ako. Hindi sana dumating ang oras. Sas ni Ins habang nakatitig kay Tyr. Oh, so ganyan yan. Sige, lumabas ka na at ako na ang magdadrive, sa passenger seat ka na magpahinga, nakangiting sabi ni Tyr, nag-iba ang tono. Kung ang sino mang nakakakilala kay Tyr ay nakakita ng kanyang ngiti, malalaman nilang gumagawa siya ng isang maling paraan. Sa kasamaang palad, nasa dilim si Ins. Nang marinig niya ang mga salita ni Tyr, ipinagpalagay niya na iniisip siya nito at ipinaabot sa kanya ang kagandahang loob ng pagpapapahinga sa kanya sa passenger seat habang nagmamaneho siya. May ganon. Sinong nakakaalam na masyado kang maalalahanin? Sabi ni Ins, lumabas sa driver's seat at naglakad papunta sa passenger seat. Sino ang nakakaalam na sa sandaling binuksan ni Tyr ang pinto ng kotse at dumula sa upuan, ihahampas niya ang kanyang paa sa pedal ng gas. Ang sasakyan ay kumari pa ng takbo tulad ng isang ejected rocket na iniwan ng isang tulalang Ins. Noon lang siya nag-react sa katotohanang iniwan siya ni Tyr sa entrance ng hotel. Papatayin kita, Tyr Summers. Bumalik ka dito. Mabilis na tumakbo si Tyr patungo sa tirahan ng pamilya Alroy. Hindi ako naniniwalang sinundo ka ng tatay mo para sunduin ako, naisip ni Tyr sa sarili habang nagmamaneho na nakapikit ang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Tyr sa manor ng Alroy Imperial family. Sa insidente ng huling pilit na pagpasok sa kanilang isipan, nagulat ang mga bodyguard ng pamilya Alroy sa hitsura ni Tyr. Upang maiwasang gumawa muli ang masama ng anumang bagay na hindi karaniwan, nagkusa sila na tulungan siyang buksan ang pinto ng kotse. Pagpasok ni Tyr, isang matandang lalaki ang sumugod para pagbuksan siya ng pinto at sinabing, "Welcome, young Master Tyr Summers. Halika sa loob." Salamat, magalang na pasasalamat ni Tyr sa matanda. Sa sandaling makapasok siya sa pintuan, agad na lumapit si Leonardo kay Tyr. Nang mapansin niyang walang tao sa likuran niya, sinulyapan niya si Tyr na may hinala at nagtanong, "Hindi ba sumama si Ins sa'yo? Hiniling mo talaga na sunduin niya ako?" Natigilan si Tyr. Akala niya ay hinanap siya ni Ins para kalagkarin siya sa isang boxing ring o nightclub. Sinabi niya na mayroon siyang ilang negosyo na aasikasuhin, at babalik siya mamaya.